sa ating misa ngayon sa kani-kanilang tahanan sa pamamagitan ng ating live stream sa ating Facebook page, Mary Help of Christians Parish, at sa inyo pong lahat na naririto ngayon sa loob ng ating simbahan, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po ninyo mga kapatid, napakaganda ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Medyo mahaba yung aking binasa at napakinggan ninyong ebanghelyo, pero yung kahabaan ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay dinadala po tayo sa isang salita lamang. At ito po yung salita na iyon. Yung salitang nagsisimula po sa letter P. Pagpapatawad. Very good. Sabihin, nakikinig kayo lahat, no? Pagpapatawad. Ano po ba ang pagpapatawad? Hindi po yan yung ibinibigay mo lang sa tao kapag yung taong yun ay nakagawa ng hindi maganda sa iyo o nasaktan ka niya o nagkasala siya sa iyo. Ang pagpapatawad po, ito rin yung ibinibigay natin sa sarili natin. Kumbaga yung pagpapalaya natin sa sarili natin sa mga inis, pagkagalit na nararamdaman po natin sa tao na iyon. Halimbawa po, kunyari kayo ay nagkasala po sa akin, no? May nagawa po kayong hindi maganda sa akin. Sino po magpapatawad? Kayo po o ako? Sino po magpapatawad kung kunyari nagkasala ka sa akin, ate? Siyempre ako kasi ikaw yung nagkasala no? Pero ang pagpapatawad, hindi lang yan yung kakalimutan ko yung mga hindi magandang nagawa mo sa akin. Ang pagpapatawad, ito yung pagpapalaya ng sarili ko nang sa ganun ay maging maluwag na sa kalooban ko yung mga nangyari pong mga bagay na iyon. Pansinin po ninyo, hindi ba? Kapag ikaw hindi ka nagpapatawad, sino ba yung mas nahihirapan? Ikaw ba o yung taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo? Ikaw din yung nahihirapan. No? Ikaw yung mabigat ang loob. Ikaw yung kapag nakikita mo siya, kahit wala siyang ginagawa sa iyo, makita mo lang yung mukha niya, naiinis ka na agad. No? Bakit? Kasi hindi pa pumasok ang pagpapatawad sa puso natin. Kaya kapag sinabi nating patatawarin na natin itong taong ito na hindi nakagawa ng hindi maganda sa atin, ano po yun? Dalawang bagay. Kakalimutan natin yung mga nagawa niyang hindi maganda. Pangalawa, papalayain natin yung sarili natin sa pagkagalit, pagkainis sa Kanya. At magsisimula tayong mahalin ulit siya bilang kaibigan natin or bilang anak mo o bilang asawa mo. No? So, ganun po ang pagpapatawad. No? Ang tanong po, brother, parang ang hirap naman yung sinasabi mo. Exactly. Wala namang nagsabi na madali po magpatawad. No? Kaya nga yung mga apostol sa ating pagbasa, di ba si Pedro, 7 po ba? Sabi ng Panginoon, hindi 7 kundi 7 times 7, parang 7 times 77, parang ganun ang sinabi. No? So ibig sabihin, ang pagpapatawad, hindi lang yan one time na dapat nating gawin. No? Ang hirap magpatawad. Pero yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin At based sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ano ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong magpatawad? Nahihirapan tayong magpatawad kasi tayo po mismo hindi natin naramdaman ang pagpapatawad ng Diyos. Sa kwento po na sinabi ng ating Panginoon sa ebanghelyo ngayon, isipin nyo yung tao, no, na pinatawad siya nung hari. Tapos nung nakita niya naman yung isang taong may utang sa kanya, instead na siya ay maawa doon kasi yun yung naramdaman niya sa hari, pinakulong niya pa yung taong yun para makabayad ng utang sa kanya. So parang ganun din po yun. No? Baka kaya tayo nahihirapang magpatawad kasi tayo mismo hindi pa natin naramdaman ang pagpapatawad ng Diyos. Pangatlong punto po, paano natin mararamdaman ngayon ang pagpapatawad ng Diyos? Napakasimple po. Paglapit natin sa sakramento ng pagkikipagkasundo sa Diyos o sakramento ng kumpisal.
Nung nakaraang Friday po, yung iba sa inyo na nandito ngayon, parang naaalala ko nagsimba rin at umaten ng adoration nung nakaraang Friday. At napaka-espesyal ng ating First Friday devotion dahil meron din pong dalawang pari, si Father Boyet at si Father Ferdy na nagpakumpisal. Kapag tayo po ay lumalapit sa kumpisal, ang sinasabi po natin, hindi yung mga magagandang bagay na nagawa natin sa buhay natin. Sinasabi natin yung mga kasalanan na nagawa natin sa kapwa natin, na sa ganun din ay nakasakit sa ating Panginoong Diyos. Baka yung iba po sa inyo rito, hindi pa nakapagkumpisal, kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ito yung magandang pagnilaya natin, no? Na makipagkasundo tayo sa Diyos at yan ang pinapanawagan ng ating ebanghelyo ngayon. Baka po sabihin ng iba sa inyo, paano ang pare ay makakapagpatawad? Makasalanan din naman ang mga pare. Lahat naman po tayo makasalanan. Lahat naman po tayo nakakagawa paminsan-minsan ng hindi maganda. Kaya lagi ko po sinasabi, ang mga pare para yung walis. Ang walis ba, malinis o marumi? Marumi ang walis, pero kahit na siya ay marumi, nakakalinis pa rin. At binigyan ang mga pari ng kapangyarihan para magpatawad ng mga kasalanan natin. Kaya po ngayong panahon ng Kwaresma, ipanalangin po natin na magkaroon tayo ng kababaan ng loob para tanggapin ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. At maganda rin pong isipin natin matapos ang ating misa ngayon, sino yung tao na hanggang ngayon medyo hindi maganda yung pakiramdam natin sa Kanya. Masama ang loob natin sa Kanya dahil sa mga bagay na nagawa niya sa atin. Maaring siniraan ka niya o kaya may ginawa siyang hindi maganda sa iyo o sa kapamilya mo na hanggang ngayon hindi mo na siya kinausap. Siguro yun yung magandang maging Lenten penance din natin. No? Patawarin natin yung kapatid natin, yung kamag-anak ninyo, yung anak mo, o asawa mo na nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Kaya po sa pagkakataon pong ito, atin pong iyuko ang ating mga ulo at hingin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kaming maramdaman namin ang iyong awa sa sakramento ng kumpisal. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa iyong awa, sa iyong pagpapatawad, naway ito'y maging daan upang kami rin ay makapagpatawad sa aming mga kapwa. Amen.